Okay, so dito sa Barangay Road, kung gaano ka ka-alerto nung nagda-drive ka dun sa malapad na kalsada, doon pa siya umihingi. Ayaw niya talagang umalis. Sige, taka. Kasi naihi pa nga naman. Ilay pala siya. Hindi ba kahirap ganung naihi ka to sasawayin ka? After natin mag-drive sa bypass, tayo naman ay papasok ng Barangay Road ngayon. Nandun sa intersection na slow down ka and then signal pa right. Dandaan ka talaga kasi may curve talaga yung pagliko mo. Yan, signal ikaw, tapos unti-unti ka lang pumupunta sa right. Signal sa right. Yan, ito, unti-unti na ikaw, slow down na ikaw. Lumiliko talagang dahan-dahan lang talaga. Yan, kontrolado mo lang muna dapat ang pagliko mo. Aware ka lang sa mga naglalakad, naghihati. So at least 3 meters ang iyong pag-iwas sa kanya. Tignan mo rin yung gilid mo na hindi ka nag-overshoot sa gilid. Lalo-lalo na kapag malalim yung gilid. Di baling daanan mo yung lubak, basta daan-daan ka lang. Basta lagi kang maging aware sa tagiliran o age ng kalsada. Kasi minsan, akala mo maraming damo pero kanal pala siya. So nandito na po kami sa San Luis, no? Barangay Roads driving na kami ng aking estudyante. So lahat naman ng estudyante natin, lalo-lalo na sa mga automatic transmission na sasakyan, lagi po natin silang dinadala dito sa mga barangay roads, ano? Para po matutunan nila kung paano mag-drive sa makipot na kalsada. Yung namang mga nagmamanual, so minsan depende na lang po sa kanila, no? Depende sa status ng kanilang footwork. Pag medyo alangan pa, hindi talaga pwede dito ang manual kasi mamatay ang makina. Ito kasi marami ditong challenge sa estudyante, maraming lubak. So nandito na kami sa San Lucas. Nasa lipan na ulit tayo. Tingnan mo na yung tricycle, iwasan mo. Pagka-iwas mo lang konti, di kulang pa, lagdagan mo pa siya ng konti. Slow down, paunahin mo. Kasi dito medyo maluwang pero mas maraming tao sa tricycle. Hanggang pa siya humihingi. Diretso lang. Sige lang. Lapitan. Ayaw niya talagang umalis. Sige, taka. Kasi naihi pa nga naman. Ay pala siya. Di ba kahirap ganung naihi ka to sasawayin ka? Sige, pag nandito ka sa Barangay Road, kung gaano ka ka-alerto dun sa malapad na kalsada, mas triplihin mo ang alerto mo dito. Kasi dito may mga tao, tulad dyan, may mga hayop na bigla na lang tumatawid, may mga lumalagpas na biglang lalagpas. Kasi sila hindi nila alam kung gaano lang ba talaga dapat ang takbo dito. Sila basta't alam nila, marunong sila mag-drive, wala silang pakialam sa takbo nila. Bigyan mo muna yung mirage. Tapos titingnan mo yung bawat gilid mo, yung tricycle, yan, ganyan. Pag liko ng manobela mo't kulang pa, dagdagan mo palang konti. Ito kasi magugulat ka na lang, mayroon lang biglang tumatawid. Yan, katulad niyang naglalakad na ganyan. Pero mga taong naglalakad na kumbaga, tuloy-tuloy lang ang lakad, hindi na napapansin, nasa gitna na pala sila ng kalsada. Hindi nila alam na may mga sasakyan sa likod. Sabi nga ang maingat na driver, alam mo kung kailan ka bibilis, kailan ka babagal. Ang walang disiplinang driver, walang pakialam sa takbo. Okay, nandito na po kami mga kuya sa Plaridel. Pagka ganyan sinasalubong ang lane mo, slow down ka. Mga nagbubusina na yan, huwag mo intindihin yan. Basta focus ka lang sa ginagawa mo. Nandito na tayo sa Inusloban. Direksyon natin dyan ay pakaliwa. Sige, diretso lang. Signal ikaw sa kaliwa. Pumipintay. Naka-brake na. Pagagas ka man, back yung bagya. So, open sa kanan. Kabig. Okay. Yan, matawirin mo yung mga tao yan.
Dito naman ang nai-encounter mo minsan katulad niyan, pedestrian lane. Minsan may mga tao nang nasa gitna na. Pag mga ganong sitwasyon, patawirin mo na. Kaya nga lagi ko sinasabi yung awareness sa speed. Malayo pa lang, tinatanaw mo na talaga yung sitwasyon ng kalsada. Kasi minsan mayroon namang ito sa pwesto natin ito sa inner lane, mayroong nakasignal pa kaliwa. Kaya kung nakatanaw ka lang malayo pa lang, alam mo na gagawin mo. Pag ganon, ay may kakaliwa doon pala, tingin ka kagad sa kanan mo para kung may pagkakataong or pwede kang umiwas sa kanya, makakaiwas ka. Stay on your lane ka lang. So dito naman sa traffic light, so importante dito syempre hindi mo naharangan yung pedestrian. Ganyan, ilalagay mo sa neutral, tapos make sure na kapag bibitaw ka ng brake, naka-handbrake ka. Kasi minsan hindi pare-pares ang sitwasyon ng kalsada.